Good day mga kabakyard, it's me again, Richard Vlog. So, for today's video mga kabakyard, meron akong ituturo sa inyong konting tips para sa ating mga alagang 5 months or 4 months old sa paano tayo magtuturok ng B-complex. So, bago tayo pumunta sa ating video mga kabakyard, nais ko lamang itong congratulate yung ating page yan. 20k followers na po tayo. Maraming salamat po sa mga lahat na nag-follow po sa atin. Good job po, maraming salamat. At syempre, shoutout nga para rin sa ating mga kaibigan dyan. So, at saka kay Idol Milbert Flores. Yan, pakisuporta nyo lang po yung kanyang page. Pakipollow nyo na lang din po yung kanyang page, Milbert Flores. So, tara mga kabakyard, tuturo ko sa inyo kung paano tayo magtuturok ng B-complex na magiging ligtas yung ating mga alaga. So, tara, let's go. So, ayan mga kabakyard, ito po yung sirens na ating gagamitin sa pagtuturok. Ipapakita ko po sa inyo kung saan tayo magtuturok at ano natin gagawin ng pagtuturok na ligtas sa ating mga alagang 4 months or 5 months. Kahit maging 3 months pa yan, para maging ligtas sila, para maiwasan na rin po natin may stress sila. Kasi yung mga ganyang edad is masisilan pa po pag ating tinuturukan. Pero depende na rin po sa inyo kung paano nyo gawin. So ito po yung ibibigay ko sa inyo, konting tips para maging ligtas po yung ating mga tinuturukan. Mga kak, pwede na rin po ibuo nyo na lang po yung pagtuturok ng sirens, kaya okay naman po yun sa kanila, kaya na po. Pero yung ating mga 3 months to 5 months, ito po yung tips na ibibigay natin. So ito po yung takip mga kabakyard, nakikita nyo yung takip ng sirens. Yan, ito yung ano niya, yung karayom. So ito mga kabakyard, itakip nyo lang po dyan, tapos kumuha kayo ng gunting. O parehas na ito po mga kabakyard. Yan po yung takip ng sirens. So ito po ay ginunting ko na lang po ng yan. Ganyan po kataas ang inyong guguntingin is 1 cm. 1 cm po yan. Ayan po yung ating ituturok sa ating mga alagang 3 months or 4 months, 5 months. Ito po yung ating gagamitin. Para hindi po masyadong malubong yung karayom at meron po tayong guide na gagamitin para hindi po masyadong may tusok yung karayom sa kanilang pitso. Yan po mga kabakyard, ito po yung tips ko. So saan nga ba natin ituturok yung tinuturok natin sa kanilang pitso banda? So ipapakita ko rin sa inyo mga kabakyard. So tara, kunin natin yung ating model. Let's go! So ayan mga kabakyard, dahil marami po kasi nagtatanong sa atin kung paano raw tayo magturok ng manok. Ito po yung aking pamamaraan dito, paano ko magturok ng aking mga alaga. Pero ngayon, hindi na po ako nagtuturok kasi meron naman po tayong ginagamit na vitamina para bumuka yung katawan ng ating mga alaga. So, pinapakita ko lang po sa inyo dahil may nagtatanong talaga sa atin kung paano na tayo magturok. So, ito po yung ating 5 months old na white hatch. Running 5 months old pa po siya. Yung 25. Yung kitang-kita nyo naman po yung katawan. Napakaganda na po ng katawan nito. So, yan, napakalikot. Yan mga kabakyard, ito po yung running 5 months old na white hatch. Yan. So, ipapakita ko po sa inyo kung saan tayo tuturok ng ating mga alaga. So, ito po. Dito po, ito po yung nalikot po yung ating white hatch. So, ito po mga kabakyard. Yan. Nakikita niyo po yung ito po yung kanyang pitso. Yan. Yan po, ayun po yung pitso. Ito po yung dulo ng pitso niya. Ayan. So, yan. Ito, dito tayo magtuturok sa may dulo ng pitso. Pero hindi po yan sa may buto ha. Baka sa may buto kayo magturok. So ito po, ginagamitan ko po ng guide din po para mahanap natin yung laman natin tuturukan. So ito po, ganito po kataas ang inyong itatapat sa ilalim ng pitso. Ganyan po. Ganito po kataas ha. So itatapat nyo ito po dito sa dulo ng pitso. So ayan. Tatapat nyo lang po dyan. Hindi masyado makita. Tatapat nyo lang po dito. Yan o. Igaganyan nyo po, isusukat nyo po doon sa may dulo ng pitso, may ilalim. So ito po, ganyan. Yan o, kitang-kita. Yan. So dito na po kayo magtuturok sa may bandang taas. Yan, dito po sa may laman. Dito po, yan o, yan. Dito po, yan. Yan o. Hindi po masyado makita kasi ano. So ayan mga kabakyard, doon mo kayo magtuturok. So ang pagturok po is 45 degree po. 45 degree tayo nagtuturok ng ating mga alaga. So yun lang po yung aking pamamaraan dito. Ganito po yung pagtuturok oh. Kailangan pinaganon. Pinaganyan ang pagtuturok mga kabakyard oh. Pina 45 degree. Yung ano na po nila sa ilalim, yung buto or yung kanilang tuka. Yan. Kasi malapit na po yung kanilang bituka dito. Kailangan po magtuturo tayo is naka 45 degree. So ayun lang po yung aking pamamaraan dito mga kabakyard. So sa nagtuturok pa ako noon,
ganun po yung ginagawa ko. Pero ngayon, hindi na po ako nagtuturok dahil medyo kasi yung ating mga alaga guys, pag tayo nagtuturok nasasaktan. So ito po yung ginagamit ko. Nire-recommend ko na lang din po sa inyo yung El Toro. Yan po yung ginagamit ko dito. Pero depende na po yan sa inyo kung gagamitin nyo or gagayahin nyo yung aking pamamaraan. So dahil po kasi marami po nagtatanong sa atin. So ano ba yan mga kabakyard? So sana nalinawan po kayo sa ating binigay na tips ngayon. Yan po yung ating white hatch na model. So sana po ay supportahan niyo po pa rin po si Richard Vlog, yung aking YouTube channel, Boknis Vlog. So meron po tayo mga upload doon sa YouTube. Panoorin niyo na rin po. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat. God bless. Bye bye. See you next vlog.